So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo, nandito ulit ako upang sumagot sa mga katanungan na inyong sinishare sa akin, sa mga katanungan na inyong ikino-comment sa baba at huwag kayong mag-alala. Buong kaalaman ko po yung sasagutin para sa inyo. Siyempre, hindi natin alam kung mga newbie, baguhan ba yan, pero priority po natin yung mga newbie dyan. Okay, kaya po natin ginawa itong ating munting channel is para unahin ko po kayo, para po kayo ay matuto ng kung anumang mga bagay-bagay na mahalaga dito sa mundo ng pagmamanok. Although alam ko rin naman po sa sarili ko na ako ay newbie rin po pagdating sa pagmamanok, pero nagsishare po ako ng alam kong mga bagay na tama, okay, na ginagawa ko sa pagmamanok. Okay, so mga kamanok, simulan na po natin ang ating sagutan kaagad sa araw na ito. So, ang unang katanungan po mga kamanok ay galing kay Sakawasa. Ayan, so ito po ay 1 day ago lang. Kamamay, ano po ang alternative na pamurga sa Nokis? Yung mga organic sana. Okay? So, yung mga natural na pamamaraan kung paano tayo magbibigay ng pamurga sa ating mga alagang mga manok. Kung ano man yung po pwede nating makuha sa ating likod bahay o kung ano man yung ating mga nasa kusina na maaaring maipurga sa ating mga manok. Siyempre, napakahalaga talaga ng priming o nung pagpupurga upang makuha po ng ating mga alaga yung optimum growth ng kanilang pangangatawan. So, uunahin ko na po sa inyo yung tinatawag na betel nut. Yung betel nut o yung bunga. Ito po yung parang maliit na niyog na ganito lang halos kalaki. Ang ipagagamit ko po sa inyo is yung medyo mura o yung bubot pa. Yun po mga kamanok ay binabaak o binibiyak sa gitna. Kukunin nyo po yung pinakagitna mismo, yung laman nung maliit na buko na yon. Yung pinakagitna, tutuklapin nyo po yon. Yun po ang inyong isusubo sa bibig ng inyong mga alaga. Depende po ito sa edad ng inyong mga manok. Kung halimbawa po ang inyong mga alaga ay stag, pwede pong hatiin nyo lang po sa dalawa, isubo nyo na po kaagad sa inyong mga manok. So, kailangan empty stomach din po ito habang ibinibigay, kagaya ng mga pamurga nating nabibili dyan. Okay, kung halimbawa namang mga 3 months old, 4 months old, pwedeng yung isa pong buo na yon, pag biniyak nyo po sa gitna, hatiin nyo pa. So, madaling sabi, pag-apatin nyo po yung isang buko na yon. Then, ibigay nyo po sa inyong mga baby stags. So, napakaganda po nung pampurga o dewormer pagdating sa inyong mga alaga. Talagang epektibo, yan po ang natural na pamamaraan at masasabi kong napakaayos. Okay? So, ano pa? Yung maaari nating ipamurga na organic, bawang po mga kamanok. Okay? So, buuan nyo po ng bawang ang inyong mga alaga at isa rin po yan sa nakakapag-release ng mga bacteria, especially yung mga parasites sa loob ng sistema ng ating mga manok. Okay? So, sa kawasa, sana ay natulungan kita na kahit simple lang ito ay makakatulong sa iyong mga alaga. So, next question tayo mga kamanok. Ito galing naman kay Ricky Estrada. Idol, itatanong ko po sana kung paano maaalis ang bumblefoot o yung pamamaga na mayroong mata dito sa talampakan ng manok. Kasi isang beses na po akong nagtanong sa iyo o ilang beses na po akong nagtanong sa iyo, kaso di nyo po yata nababasa. Thanks po sa sagot. Okay, kamanok, nasagot ko na po itong katanungan na ito. Siguro or possible hindi nyo lang po napapanood ng buo o tapos yung aking mga video na ginagawa. Actually, marami na nga nagtatanong nito eh. Tapusin niyo po sana yung bawat mga video yung ginagawa ko. And one of those video ay nandoon po o nailagay ko na po doon ang sagot sa inyong katanungan. Anyway, so ito nag-comment ka uli, sagutin ulit natin. So pagdating po sa bumblefoot ng inyong mga alaga, ano po ang aking ibinibigay na remedyo dito? So mga kamanok, ang gagawin niyo po dito ay inyo pong i-quarantine muna. Okay? So, aalisin nyo po muna sa cording, sa tipi, ilalagay nyo po muna sa loob ng cages nila. Siguraduhin nyo po na malinis po yung pinaka-flooring. Kasi po, sa dumi
okay, o sa madumi na surface, dyan po nagkakaroon ng infection sa paa ng manok. Kailangan malinis po yung cages, especially yung flooring, yung tinutungtungan nila. Tapos, advice ko po na bumili po kayo ng bumble shoe. Okay, bumble shoe po ang tawag doon. Yung parang pinakasapatos ng manok para po hindi lumapat yung pinakapalad niya sa surface na madumi. Okay, so makakatulong po yon para po manatiling malinis yung pinakapalad ng manok. So anong dapat natin gagawing susunod? Kumuha po kayo ng gasolina. Kahit po yung kulay pula. Premium nga ba ang tawag doon? Oo. Kahit araw-araw, patakan mo ng 3 tulo lang sa ibabaw. 3 tulo lang sa ibabaw. After nun, lagay mo na ulit sa kanilang cages. Araw-araw lang ang gagawin mong ganon. Patakan mo ng 3 tulo, after 5 to 7 days, makikita mo, kakawag na po yung gitna, yung pinakamata ng bumblefoot, maaalis mo na po yun ng maayos, ng hindi stressful sa ating mga manok. Ganun lang ang gagawin yung mga kamanok. Gasolina lang, tulo lang, 3 patak lang everyday. Okay? Tapos, linisin niyo po palagi yung pinakapaa ng inyong mga manok. Alright? So, maliwanag tayo doon, mga kamamay, ha? So, next question tayo. Ito naman, galing kay Jarem Backyard Breeder. Ayan, mega shoutout sa iyo, Jarem. Idol, pwede bang i-breed ang magkapatid na manok? Wala bang epekto sa mga anak nila? Sana mapansin, maraming salamat. Okay, so ito po ay brother-sister breeding. So, may gumagawa po nito, especially yung mga farms. At ano po ang dahilan kung bakit po ito yung ginagamit nilang type of breedings, yung magkapatid. Yung tandang at yung inahin na magkapatid, yun po ang ibinibreed nila. Ito po kasi yung pinakamabilis na paraan para ma-inbreed natin yung mga linyada nila. Pag sinabing inbreed, para po mapuro yung mga linyada nila. So ngayon, ito naman po yung pinaka-hassle. Sabihin natin pinakamadali, pero pinaka-hassle na paraan para sa breeding. Kamamay, anong ibig mong sabihin pinaka-hassle? What I mean is, diyan ka makaka-experience o makaka-encounter ng mga problema pagdating sa breeding. At ano namang problema yung kamanok? Diyan na magsisimula yung mga deformities. Yung mga paa nila, medyo kabig o kaya naman hindi sila balansyado. Yung kanilang mga tuka, medyo tabingi. Okay? Yung kanilang bone structure, meron diyang bitin ang pitso, marami, mga paling, marami talaga. And ito yung kalimitan. Maliliit po ang sukat ng mapoproduce ninyo. Mabababa po. Yung katawan, hindi ganun kagaganda. Maliliit po talaga sila. Mabababa. O kaya naman, kung halimbawa naman, magaganda ang pangatawan, yung size nga po talaga nila, lumiliit. Pero maganda po ito kung gusto po nating makuha talaga yung isang linyada na gusto natin mula sa pamilya na yon. Alright? So, yun nga, yung the up and down sides niya. So, mapupuro kaagad natin yung isang linyada while maraming deformities ang kakaharapin natin mula sa kanila. Yun po ang simpleng kasagutan ko para sa katanungan mo. Alright, so next question muli tayo. Ito naman galing kay Roberto Dea ang Kinay. Ayan, so kamamay, pwede bang patukain ng Jackie Oats ang inahin habang ginagamit natin sa breeding? Alright, so mga kamanok, ito po, lagi kong pinapaalala sa inyo. Ang Jackie Oats po, bago nyo po yan ipatuka sa inyong mga alagang mga manok, lahat na po. 3 months old and up, inahin man yan, tandang man yan, nasa breeding man yan, o kung saan pa man. Inyo po munang i-ferment. Kung hindi nyo po i-ferment, masasabi ko pong huwag nyo na pong gamitin. O kamamay, bakit wag? Kasi po, magtataka lang po kayo. Baka po sumama lang ang loob nyo sa akin. Dahil ipinapagamit ko sa inyo ang fermented Jackie Oats, pero bakit namamayat? Pwede nyo pong gamitin yan. Basta inyo pong i-ferment muna. Kung hindi nyo po i-ferment, ako po magsasabi sa inyo, mamamayat po ang inyong mga alaga. Gagaan po ang inyong mga alaga. Kasi po high in fiber yan kapag hindi pa naka-ferment yung Jackie Oats. High in fiber, which is sisip-sipin niya lahat ng moisture sa katawan ng manok, mamamayat yan. Pero kung yan po ay na-ferment ninyo
Ako po magsasabi sa inyo, lahat ng bitamina, kahit wag na kayong gumamit ng vitamins, supplements, basta may fermented Jackie Oats kayo, lahat ng bitamina dala ng fermented Jackie Oats. So, kung itatanong mo, pwede ba sa breeding? Pwede po. At nakita ko kagaya nung aking isang inahin, 50 eggs, dire-diretso lahat may similya yon. Okay? Yan po, ganyan po kaganda ang fermented Jackie Oats. So, sana mga kamanok, makatulong po ang simpleng mga tips na to pagdating sa ating mga kamanok na nagtatanong dito. At kung ikaw man ay matagal lang nanonood dito at may katanungan ka rin, huwag kang mahiya. Hindi naman tayo iba. I-comment mo na yan sa ibaba at pag-usapan natin sa susunod na mga video na ating i-upload. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.